Nung isang linggo po ay naipabatid sa akin na ang aking classmate o ang kasama kong pare na naordinahan ay nasa ICU. At ang paring ito ay isang banyaga, no? Taga-ibang bansa po iyan. Kaya nandoon siya sa ibang bansa, sa Espanya. Bagamat siya ay kasabay ko pong inordinahan noong 2001. Medyo malubha po dahil kaya nga nasa ICU na siya. Ano po? At ang nasabi ko na lang sa isang text message ay wag siyang mag-alala dahil kaming mga kasabay niyang pare dito sa Pilipinas ay mag-aalay ng panalangin at iaalay namin ang aming mga misa para sa kanya. Ang katotohanan, talagang medyo kinabahan po ako doon dahil hindi na ganun kabata yung aking paring kaibigan. Hanggang kagabi po ay nakatanggap po ako ng message. No? At ang message na ito nagsasabi na ang kaibigan kong paring ito sa Espanya ay nakaupo na sa kanyang kama, wala ng tubo, magaling na siya. Pinagaling ng Panginoon. Jesus Nazareno. Madali po sigurong sabihin na ipagdasal po natin ang ating mga kaibigan. Pero yung sinasabi sa Ebanghelyo, ipanalangin mo ang mga umuusig sa iyo, yung mga umaapi sa iyo, yung mga nanloloko, yung mga nananamantala sa iyo, medyo mahirap po iyon. No? Medyo mahirap. Sabihin na po natin. Pero kung titignan po natin yung Ebanghelyo, ay totoong iyon naman talaga ang kalooban ng Diyos. Bakit? Kasi yung gumawa po ng mabuti sa taong mabuti rin sa iyo, yan po ay natural. Ano ibig sabing natural? Kahit yung pinakamasamang tao sa buong mundo, gumagawa ng mabuti sa mga tao rin gumagawa ng mabuti sa kanila. Kahit po yung sabihin nating makasarili o madamot na tao sa mundo, nagbibigay po yan doon sa mga tao na nagbibigay sa kanila. Yung mga tao na sinasabi nyo natin na napakasamang tao niyan, para sa iyo lang yon. Dahil yan, mabuting tao yan, doon sa mga kaibigan niya. Doon sa mga tao siguro na kinasusuklaman natin dahil sadyang napakataray, no? Sama. Siguro sa atin lang po iyon. Pero tanungin mo yung mga kaibigan niya, mabait yan. Natural po kasi Natural iyon Kung papaanong tayo mabait sa mga kaibigan natin, yung mga taong akala natin masama, mabuti rin yan sa mga taong mabuti sa Kanya. Yun po talaga, ganun po talaga. Nagkataon lamang na hindi natin kaibigan, kaya hindi ganun kabuti sa atin. Kaya ano sinabi ng Panginoon? Kaya sinabi ng Panginoon, ang pagiging Kristiyano, ang pagiging deboto, ang pagiging disipulo ng Panginoong Jesus Nazareno ay ang paggawa o pagkilos ng higit-higit sa natural na nangyayari sa mundo. Yung bang natural mabait ka sa mabait, mabuti ka sa mabuti, yun yung natural. Lalampasan natin yon. Ibig sabihin, ito mismo sa sinabi ng Panginoon. Nung sinabi niya na ibigin mo ang iyong kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang napopuot o nagagalit sa iyo, pagpalain ninyo yung sumusumpa
Ibig sabihin, minumura ka na, minumura na pagkatao mo, minumura na ka na mula ulo hanggang paa. Aba, ano sabi dito? Kailangan mo silang i-bless. Pagpalain daw. So pagkamura sa iyo ng PI, anong ibabalik mo? God bless you. Diba? Yun di ba? At ang sa bandang huli nga, ang sabi, idalangin ninyo yung umaapi sa inyo. Kapag ginagawa po natin ito, lampas-lampas po ito doon sa level ng natural. No? Level ng pangkaraniwan. Ibig sabihin. At ganoon na, hindi naman nagkulang ang Panginoong Jesus sa halimbawa. Hindi naman mahirap unawain yon dahil mismong ang ating Panginoong Jesus sa Nazareno, sa kanyang buhay, nakita natin kung paano niya pinatawad, binalikan ng katapatawaran yung mga taong umuusig sa kanya. No? Nakita natin kung paano niya naging mabuti siya sa mga taong gumagawa ng masama sa kanya. Lampas-lampas sa level ng natural, the natural world. Yun po ang halimbawa ng Panginoong Jesus Nazareno. Yan po ang kanyang habilin, yan ang kanyang aral. At yan ang ating gagawin. No? Huwag nating hintayin, ika nga, na gumawa ng mabuti sa atin para gumawa tayong ng mabuti sa Kanya. Huwag nating hintayin na tayo ipatawarin bago tayo magpatawad sa Kanya. Ano sabi dito? Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung titingnan natin sa bandang huli ng Ebanghelyo, it is about initiatives. No? Inisyatibo. Ibig sabihin ay tayo ang gagawa. Positibo at magsisimula that the initiative will start from us. Hindi yung paggawa ng mabuti po, hindi yung pagganti. No? Yung pagpapatawad, hindi yung pagbabalik ng kapatawaran. Ang sinasabi ng Panginoon dito, sa bandang huli ng Ebanghelyo, dapat po, it is an initiative. It is isang bukal sa puso. No? Ito ay hindi natin hihintayin na gawan tayo ng mabuti bago tayo gumawa ng mabuti. Ang pagiging deboto, ang pagiging Kristiyano o disipulo ng Panginoong Jesus ay pangunguna. Uunahan mo ng gumawa ng kabutihan. Hindi ka pa ginagawa ng kabutihan, gawin mo na. Dahil yan ang tawag. Dahil yan ang bukasyon sa atin. Gagawa tayo ng mabuti, hindi dahil ginagawan tayo ng mabuti, kung hindi, ito ay bahagi dapat ng ating buhay bilang mga disipulo ng Panginoong Jesus Nazareno. Muli, ang paanyaya ng Panginoon. Lampasan natin yung level ng natural. Muli, sinasabi ng Panginoon, gumawa tayo ng mabuti, hindi bilang isang sukle o pagganti sa kabutihang natanggap natin, kung hindi ito mismo ang tawag sa atin ng Diyos, ito mismo ang kahulugan ng ating buhay.